one who cherishes kind regard for another person, an intimate and trustworthy companion. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Gabay sa Mabuting Asal. Kanina po ay tinalakay natin ang pagkakaroon ng kaibigan ay mula pa sa kabataan hanggang sa pagtanda po ng isang tao. Ito po ay may positibong ibubunga sa buhay at pamumuhay ng isang tao. Higit po sa lahat, ang Biblia po ay nagtuturo sa atin ukol po sa kahalagahan ng pagkakaroon ng kaibigan. Sa Ecclesiastes sa 4:9 ay ganito po ang isinasaad. Ang paggawa ng may kasama ay mas mabuti kaysa sa nag-iisa sa lahat ng oras. Kung ikaw ay may isang kaibigan, makakatulong siya sa iyong ginagawa. Kung ikaw ay madadapa, matutulungan kang bumangong muli. Pero kung madapa kang nag-iisa, mahihirapan ka dahil walang tutulong sa iyong bumangon. Noon pa man po ay itinuturo na ng Biblia ang kahalagahan ng pagkakaroon po ng kaibigan. Ang sabi nga po sa Biblia, sa ating mga paggawa ay mabuti ang may kasama at may kaibigan. Sapagkat kung madapa at mahirapan man, maaaring sa anumang ginagawa ay may tutulong upang muling makabangon. Hindi nga po ba karanasan niya ng marami? Sa panahon ng pangangailangan at mayroong kaibigan ay may handang dumamay at tumulong. Sa kabilang dako po naman kapag ang tao ay walang kaibigan, ay mahihirapang bumangon. Sapagkat ang sabi nga po sa Biblia ay walang tutulong sa kanya. Bakit nga po ba ang tunay na kaibigan ay handang tumulong sa panahon ng pangangailangan? Sa Kawikaan po sa 17:17, ganito po ang nakasaad. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipit ay kapatid na tumutulong. Ang tunay na kaibigan ay nagmamahal po sa kanyang kaibigan. Kaya nga po tumutulong sa lahat ng panahon, lalo na po sa panahon ng kagipitan. Ano po ang isang mahalagang tulong na maibibigay sa kaibigan, lalo pa nga't ito ay kapwa niya lingkod ng atin pong Panginoong Diyos. Sa Kawikaan sa 27:9, ganito po ang nakasulat. Nagdudulot ng galak sa puso ang pabango at kamanyang at nagbubuhat sa matapat na payo ang kasiyahan ng isang kaibigan. Ang isang mahalagang tulong po na maibibigay sa kaibigan ay ang matapat na payo. At ang isa po sa halimbawa ng matapat na payo na ipinapayo ng kaibigang nagmamahal ay nauukol po sa wastong kilos o gawi. Kung halimbawa po at ang kanyang kaibigan ay nasa paggawa ng kamalian, halimbawa po ay may bisyo, ipinagmamalasakit niyang paalalahanan na ituwid ang kilos at lakad upang hindi po mapariwara ang buhay. Hindi po niya ito kukonsintihin sa kanyang kamalian, bagkus ay patuloy na pagsasabihan ng may kahinahunan at buong pagmamahal. Sa panig naman ng pinapayuhan, kung tunay na kaibigan ng turing sa kaibigang nagpapayo, hindi po marapat na magtampo at lalong hindi dapat na magalit sapagkat ito ay pagmamalasakit at pagmamahal at yun po ang dapat na maramdaman. Sa layuning huwag mapahamak kundi mapabuti sapagkat minamahal siya ng kanyang kaibigan. Paano po kung hindi pa rin po nagbago sa kabila ng mga pagpapayo ng kaibigan? Ano po ang marapat na gawin ng isang lingkod ng ating Panginoong Diyos? Sa Kawikaan po sa 1, mga talatang 10 hanggang 11 at 13 hanggang 16, ay sinasabi po ang ganito. Aking anak, sakali mang akitin ka ng masama, huwag kang paaakay. Sila'y iyong tanggihan nga. Kung sabihin nilang, halika't tayo ay mag-abang. Bilang katuwa ay daluhungin ng mga walang malay. Ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan. Bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama. Lahat ng masasamsam, bibigyan ang bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umibakan ng landas mo, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan,
sa tuwin na ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa mga hinihikayat po na gumawa ng masama ng kanilang kasama, sabihin pang kaibigan, halimbawa po ay yayaing magnakaw, gumamit ng ipinagbabawal na gamot, manakit ng kapwa, pumatay ng tao, at mga katulad pa nitong mga gawang kasamaan, malinaw po ang sinasabi ng Biblia. Sa kanilaan niya ay iwasan mong makisama, umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Sa makatwid, hindi po marapat sumama sa ganitong kasama o kaibigan. Sa halip ay umiwas ng makisama sa ganitong klase ng tao o ng grupo. Marapat bang dahil sa pakikisama ay pamalagiing kaibigan ng sino man, kahit na nasa paggawa pa po ng mga kasamaan? Sa unang Korinto po, sa 15:33 hanggang 34, ay ganito po ang nakasaad. Subalit huwag kayong palilinlang sa kung ano ang itinataguyod ng daigdig. Ang katotohanan ay ito, ang masasamang kaibigan at kasamahan ay nagpapasama sa mabuting pag-uugali. Magpakatino kayo, gawin ninyo kung ano ang tama at mabuti. Utos po ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia na huwag palilinlang sa kung ano ang itinataguyod ng daigdig. Huwag pong ikokompromiso ang mga aral ng ating Panginoong Diyos dahil lang po sa pakikisama. Tandaan po natin na hindi tunay na kaibigan ng isang tao kapag ka nagyayaya po sa paggawa ng masama, dahil sa ito po ay magdadala sa sinuman sa tiyak na kapahamakan. Ang tunay na kaibigan po ay nagmamalasakit at ang laging iniisip ay kung ano po ang ikabubuti ng kanyang kaibigan. Kaya marapat iwasan ang gumagawa ng masama. Dahil ang sabi nga po sa Biblia ay nagpapasamayan ng pag-uugali. Upang makaiwas sa ganito ay sundin po ang utos na nakasulat sa Biblia na magpakatino at gawin kung ano ang tama at mabuti. Sino po bang itinuturo ng Biblia na dapat po ay pinakadakilang dapat nating maging kaibigan? Sa awit po sa 25:14, sinasabi po ang ganito. Ang pakikipagkaibigan ng Panginoon ay para sa mga natatakot sa Kanya at ang Kanyang tipan ay ipinaalam niya sa kanila. Ang Panginoong Diyos po ang unang-unang dapat po nating hangarin na maging kaibigan. Bakit po? Sapagkat ang tulong na magagawa po niya para sa atin, lalo na po sa panahon ng pangangailangan ay wala pong limitasyon. Ang Panginoon Diyos po ay makapangyarihan sa lahat at wala pong imposible sa Kanya. Hindi po ba't lalong kailangan natin ang tulong ng ating Panginoong Diyos sa panahon po natin ngayon? Ngunit sino po ang itinuturing niya na kanyang kaibigan? Ang sabi po, ang pakikipagkaibigan ng Panginoon ay para sa mga natatakot sa Kanya. Maiyahayag po natin ang pagkatakot po natin sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagsunod sa Kanyang mga utos. At yan po'y nakasulat sa awit 112:1. Sino po ba ang halimbawa ng itinuturing ng ating Panginoong Diyos na Kanyang kaibigan? Dahil po sa sumunod sa Kanyang mga utos. Sa Santiago sa 2:23 at mga talatang 21 hanggang 22 ay ganito po ang nakasaad. Kaya nga nangyari ang gaya ng sinasabi ng mga kasulatan, na si Abraham ay nagtiwala sa Diyos at idineklara siya ng Panginoon na mabuti sa paningin ng Diyos at tinawag pa siyang ang kaibigan ng Diyos. Hindi ba ninyo naaalaala na kahit ang ating ninuno na si Abraham ay idineklara na mabuti dahil sa kanyang ginawa nang siya handang sumunod sa Diyos, kahit mga hulugan yon na iaalay niya ang kanyang anak na si Isaac upang mamatay sa dambana. Tingnan ninyo, labis siyang nagtitiwala sa Diyos na anupat handa siyang gawin anuman ng sinabi ng Diyos na gawin niya. Ang kanyang pananampalataya ay nalubos sa pamamagitan ng kanyang ginawa, sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, ng kanyang mabubuting gawa. Si Abraham po ay tinawag na kaibigan ng ating Panginoong Diyos. Dahil po sa pagtitiwala niya sa ating Panginoong Diyos, idineklara po siyang mabuti sa paningin ng Diyos.
Nang sundin po niya ang utos ng ating Panginoong Diyos na ihandog ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac, pinatunayan po ni Abraham ang kahandaan niyang sumunod sa ating pong Panginoong Diyos. Bakit po yun ay nagawa ni Abraham? Sapagkat ang sabi, labis niya siyang nagtitiwala sa Diyos, ano pat handa siyang gawin anuman ang sinabi ng Diyos na gawin niya. Kaya nais po nating maging kaibigan ng ating Panginoong Diyos, magtiwala tayo at lubos na sumunod sa Kanya pong mga utos. Sa uri ng pakikipagkaibigan upang hindi tayo maligaw sa pamimili at pakikisama, ang mabuting halimbawa po na dapat nating tularan ay ang ating Panginoong Kristo na mababasa po natin ang Kanyang pagtuturo sa Juan sa 15:14 hanggang 15. Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Marapat po ng ibunga ng ating pakikipagkaibigan na yung pagsunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Sa ganito, hinihikayat ng ating Panginoong Kristo ang tao na makipagkaibigan sa Kanya. Kaya nga po, ang sabi niya, tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. At ang isa po sa mga utos ng ating Panginoong Diyos ay ibigin po natin ang ating kapwa. Kaya hindi tayo gagawa ng anumang masama, kanino man, lalo na po sa ating kaibigan. Manapa ay pagsisikapan pa na magawa ang mga bagay na ikabubuti nila at ng pagsasamahan ng magkaibigan. Sa panig naman po ng mga kabataang nakikinig sa amin, ang dapat na ibunga ng inyong pakikipagkaibigan ay mabuting impluensya sa isa't isa. Ang laging pagsunod sa mga pangaral ng mga magulang, nasalig po sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Ang paggalang sa mga nakatatanda, ang pag-iwas sa mga bisyo, at ang pagbutihin ng pag-aaral ay ilan lamang sa mga halimbawa na dapat na maging impluwensya ninyo sa isa't isa bilang tunay na magkakaibigan. Sa ganitong paraan po ay masasabi nating ang natagpo ang kaibigan ay maituturing na yaman sa ating buhay na dapat po napahalagahan. Sana po ay muli kayong nagabayan ng mga pagpapayong mula po sa Biblia. Hatid po sa inyo ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang gabay sa mabuting asal. Marami pong salamat at hanggang sa muli po.